Good afternoon everyone, welcome back to my channel. It's nice to be back. Namiss ko kayong lahat. In today's video, I will be covering every detail about my car, about my project car. Dahil maraming nag-i-inquire, maraming nagko-comment, maraming nagtatanong kung paano ko ba ginawa yung mga bagay-bagay para matapos ko yung project car ko. Maraming nagtatanong dyan, Sir, paano mo kinonvert yung engine? Sir, anong ginamit mong ganito? Sir, saan ka nakabili ng ganito, ganyan, etc. etc. Bubusisiin natin isa-isa ang mga detalye kung paano ko natapos yung project car ko. Ni-restore ko to kasama si Hernan. It took me 4 years and still, until now, ongoing pa rin naman itong project car ko. Siyempre, merong continuous change. May mga patuloy na pinapalitan, patuloy na nire-repair, at patuloy na mini-maintain dito sa aking project car. And gusto ko lang i-share sa inyong mga manonood kung ano ba talaga ang nilalaman ng aking project car. Bagong car wash yan dahil almost a month ko siya hindi nagamit. And as usual, kinain na naman ng alikabok. Kaya nilinis ko muna para sa inyo. Simula tayo sa interior dahil marami rin nagtatanong kung ano ba yung mga pinaglalagay ko dito sa loob ng kotse ko. I will be covering as much as possible lahat ng pwedeng i-cover dito sa kotse ko para naman malaman ng mga subscribers, mga nanonood kung anong mga ginawa ko at kung anong mga sinalpak ko dito sa auto ko. Okay? Punta tayo sa loob. O dito muna tayo magsimula. Simula tayo dito sa side panel. Yan. Bali ang side panel ng GT tsaka GSR, kung hindi ako nagkakamali, meron siyang laylayan na ganito. Cloth. Yung original. Tapos yung lining niya dito is chrome. Unfortunately, when I got this car, hindi na ganun kaganda yung side panel niya. Kaya I decided to get rid of it and replace it with a new one. Nakakuha ko nito online from DK Siasi. I believe sa Banawi yung office nila. Pero pwede ka mag-order online. I-ship na lang sa home address mo. As you all know, yung original material ng side panel ng box type is gawa sa lawanit. Type of wood siya. Ang problema is pag nabasa, syempre uulan, di ba? Papasok yung tubig dito. Pag nabasa siya, nagwa-warp yung lawanit, kaya na-deform siya. Kaya lahat ng kakilala kong nagba-box type, pinapalitan talaga yung side panel ng material na fiberglass. Itong material niya is fiberglass na minold sa original na korte nung side panel. Tapos nilagyan na lang ng outer skin. Yung outer skin nga pala nito, pwede kang mamili ng pattern. Merong ibibigay din kay Siasi ng different fabrics, different colors. Any combination sa mga selection na yon, pwede kang mamili, gagawin nila. So ito ang napili ko, dark gray na ganitong pattern. Tapos alam ko pwede ring itim to, pwedeng gray. So gray na lang ang pinili ko para medyo neutral. Bali, umorder ako sa kanya 6,500 pesos plus shipping. Hindi ko na matandaan kung magkano yung shipping. Pero it took at least 2 weeks yata bago ko natanggap siya. And satisfied naman ako sa fitment niya. Pasok na pasok, sukat na sukat dahil nga binase nila ito sa original. Dito naman sa steering wheel, original GT steering wheel. Nabili ko to kay Stanley De La Cruz sa Pampanga. Bulok to nung nabili ko. Mahirap na kasi maghanap niyan, kaya binili ko pa rin. And then pinare-upholster ko na lang using genuine leather kay Mang Ray steering wheel ng Angeles, Pampanga. Bali, ang pinagawa kong stitching is baseball stitching. And then pati itong horn pad, pinabalutan ko na rin ng leather para uniform. Kasi karamihan yung iba, ito lang ang pinapabalutan. Ito, hindi. Kaya medyo hindi sila nagmamatch ng kulay. Sabi ko kay Mang Ray, balutin na rin ng
same material, kaya yan na yung naging itsura niya. Okay naman, di ba? Tsaka hindi siya kumapal. Yung iba kasi nag-aalala baka tumaba to, pero okay pa rin naman. And ilang taon na to, siguro mga 4 years na rin yata to. Still intact. Maayos pa rin. Mang Ray steering wheel, Angeles, Pampanga. Next, dito tayo sa, hindi ko alam kung anong tawag dito. Itong instrument cluster bezel ba itong tawag dito? Na extended. Ayan o. Meron kasing isang bezel na ibang klase. Tapos ito, hindi ko alam kung saan labas to. Pero ito na rin yung kinabit ko dahil ito, naswertehan ko makuha to nung may nasalubong akong tinotow na box type na dadalhin na sa Katayan. Bale, ito yung video niyan kung gusto niyo panoorin. In-intercept ko yung tinotow na sasakyan, hinarang ko para lang silipin ko anong pwede kong makuha sa box type. So ito isa ito sa mga nakuha ko. Niliha ko lang, nilinis, tsaka pininturahan ng flat black. Dito naman tayo sa instrument cluster na LED na yung ilaw. Kung nakikita nyo, ayan, patay natin. Bali, nagpaturo ako kay Rupert Goco kung paano i-convert sa LED itong loob. And thank you very much sa pagtulong kung paano nga gawin. Yung LED na nilagay ko dyan, hindi per bulb. Ang ginawa ko is LED strip. Paikot sa loob para uniform ang ilaw niya. Paggabi, kitang-kita to. Nabili ko yan sa Shopee, yung LED strip, kulay yellow. Ganun na rin yung nilagay ko dito sa loob ng globe compartment. Bali, ayun siya. Para pagbubuksan mo yung globe compartment sa gabi, may ilaw, di ba? Yan. Bali, nakasabay yung ilaw niya sa switch ng park light. Yung nabili ko nga pala itong auto, bali sira yung speedometer niya. Not the speedometer itself, pero yung speedometer cable. Kaya naghanap ako online sa Shopee ulit. And nakakita ako ng speedometer cable ng Mitsubishi L200. Pwede siya actually. Mas mahaba nga lang siya ng konti, pero swak siya. Kaya yun ang binili ko, kaya now it's working fine. Kung napapansin nyo, hindi ako mahilig, or I mean, if at all possible, kung may pambili rin, bibili talaga ako ng original. Pero since wala akong mahanap and wala rin pambili, nagtsatsaga na lang ako or gumagawa na lang ako ng diskarte at paraan. I'm being resourceful, hanap ng ibang pyesa sa ibang kotse, na galing sa ibang kotse, na pipilitin ko na lang na paganahin sa kotse ko, or magta-trial and error ako baka sakaling yung pyesang ito galing sa ibang Mitsubishi, baka naman po pwede dito sa box type ko, na yun naman ang ginagawa ko. Kaya itong kotse ko kung napapansin nyo, galing sa iba-ibang sasakyan. Okay sa akin kung gagana naman sa auto ko, regardless of its brand or its condition. Basta okay at gumana, okay na rin sa akin. Ito naman sa center console ko. Ito, dating cigarette lighter, di ba? Tapos ito, blanco lang. Bali, nilagyan ko siya ng voltmeter. Pag i-start mo yung sasakyan, lalabas yung voltahe niya. Yan. Off. On. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng USB port dito para sa ating mga gadgets, cellphone, etc. Bali, ito nabili ko rin sa Shopee. Napakamura lang naman ito. Gusto ko lang kasi meron akong, habang ginagamit ko, meron akong nakikita na okay pa ba yung battery ko, okay pa ba yung alternator ko, para hindi tayo nang huhula na baka hindi na pala ako makarga or what, diba? Shopee ulit. Ito, Shopee din, na binili ko lang na car charger na sinasalpak sa cigarette lighter, pero binaklas ko, kinuha ko lang yung loob, nilagay ko dyan. Meron din akong vlog niyan, tignan nyo na lang kung gusto nyo panoorin.
Stereo, nakuha ko na to nung binili ko yung auto, Pioneer head unit. And then next, ito. Natutuwa ako nung kinabit ko to dahil very discreet but very useful. Yan. Cup holder. Kasi, 'di ba? Alam niyo naman, tayong mga naka-box type, walang cup holder ang ating mga auto. Kaya naisipan kong lagyan ito dahil minsan mahilig ako sa drinks talaga. Kaya pag ginagamit ko to, may paglalagyan ako ng inumin ko. I'm not really sure kung para saang auto to, pero I believe Mitsubishi Galant or Lancer. Nabili ko to kay Mark sa Katayan ng auto na pinagbibilang ko doon sa may Santa Rita, Olongapo City. Nabili ko lang siya ng 500 pesos. Ito rin ang video niyan. Panoorin nyo na lang kung paano ko kinabit. Alright? O, diba? Tapos, going steady, period correct na air freshener para sa ating mga pinakamamahal na box type. Hindi ko pa siya binubuksan pero may amoy. May amoy pa rin siya na amoy ko. Hindi ko para binubuksan, nangihinayang ako eh. I believe online din na nabili yan ni kuya ko. Binigay lang sa akin ni kuya ko yan. Hindi ko lang alam kung anong site at kung magkano. Pero sa mga naghahanap niyan, hanap na lang kayo online, may nabibili pang ganito. Mabango siya. Amoy lemon. Pinag-iisipan ko pa kung saan ko siya igakabit kasi ayoko naman dito. Ayoko nagdidikit ng kung ano dito sa dashboard eh. So most probably dito. Idikit ko na lang siya dyan. Tweeter. Yan, kabilaan yan. Dome tweeter. Ayan pa isa. Ewan ko kung anong tatak nito. Nerds ba? Nerds o Hertz? Maganda siya tumunog, hindi overpowering, hindi masakit sa tenga. Kasi pag sobrang lakas yung kalansing, di ba, medyo masakit sa tenga. Ito, very subtle lang, pero nakukomplete niya yung tunog. Kumbaga, yung dati kasi wala yan. Sa likod ko lang naririnig yung tugtog. And then, yung kinabit ko na yan, naging kumpleto. Kumbaga, naging surround na yung tunog. Okay naman siya tumunog. Shopee, bali ito siya. Sa seats naman, original GT seats pa rin nakasalpak. However, nilagyan ko na lang siya ng seat cover dahil ang problema ko is itong driver side. Alam nyo naman lahat ang problema ng driver side, laging nauupuan, bugbog. Kaya ito, yung loob niyan actually is ayan, punit, tas-tas. Wala pa akong makitang pamalit. Wala rin ako makitang malapit-lapit na kamukha ng fabric niya para ipa-repair. Kaya ginamitan ko na lang muna ng pinagbabawal na technique, which is itong seat cover. Nabili ko to seat cover kay Sir Marcelo, kay Randy Marcelo ko nabili ito. I think 4,500. I'm not really sure pero message yun lang si Mr. Randy Marcelo. Marami siyang binibentang seat covers para sa iba-ibang variant ng box type. So original GT seats, may armrest yan sa gitna and then detachable headrest. Lahat walang problema, yun lang, yung driver seat lang. And then this one, yun, under seat tray. Bale, nabili ko siya ng 1,500. Hindi ko na matandaan eh. Online ko rin nabili sa Facebook yata. Pero very useful siya and very discreet. And very hard to find din to. Kaya naswertehan ko rin na makahanap sa Facebook Marketplace. Pwede mo lagyan ng kung ano-ano dyan. Pwede mo lagyan ng barrel or whatever, and next to impossible na ma-detect yan ng kung sino naghahanap. Next one, itong seatbelt strap. Usually yung mga seatbelt strap ng mga box type natin durug-durug na, di ba? Luray-luray na ganyan. Sa akin, still very fresh. May kinatay akong 2018 na Vios and hiniritan ko sa kaibigan ko yung seatbelt noon dahil maayos pa. Bali yan ang ginamit ko dito. Pinalitan ko yung original strap and then tinahi ko na lang yung
dulo niya para maidugtong, para naman maayos-ayos, di ba? So malakas pa rin yung spring niya, ngayon buwabalik pa rin naman. Disclaimer lang, hindi po ako purist, kaya sa mga nanonood dyan na mga purist, kung gusto nyo tumigil na sa panonood, you may do so, okay? Baka mamaya kasi may mga violent reactions na naman. Bakit yan ang ginamit mo? Pang Toyota Vios yan. Ilalagay mo sa box type. My car, my way, my rules. Sun visors, original pa rin. Hindi ko pinapakialaman yan. Although alam ko merong cover dito. Hindi pa ako naghahanap. Dome light, pinalitan ko lang ng LED. Yan, para medyo maliwanag. Ayun, nilaw. Yan, Shopee pa rin. Tapos dito tayo sa dashboard. Itong dashboard ko na to, actually dalawa yung dashboard ko. Isang walang damage, aside from dito, meron siyang malaking damage dito. Ito naman, walang damage dito, pero may mga damage siya someplace else. Kaya nag-decide ako na ito na lang ang gamitin dahil ito yung kitang-kita So mas mahirap i-repair to, kaya mas pinili ko to yung walang damage dito, and then yung may mga damage niya sa iba, ni-repair ko na lang. Dito may butas to dati dito. Tinapalan ko na lang. Dito may butas dati dyan. Tinapalan ko na lang din. Yung nga lang, medyo hindi maayos yung pagkaka-repair ko. Bumakat yung pinangtapal ko. Gaya nito. Ayan, kung nakikita nyo. Kaya naghahanap pa ako ng matino-tino na dashboard para papalitan ko rin to. And then, pinturahan ko siya ng vinyl paint. Unfortunately, nag-crack. Kasi yung pagka-pintura ko sa kanya, bagong pintura pa lang, binilad ko sa araw, nag-crack. Kaya pinapabayaan ko na lang muna para papalitan ko na lang pag naka-tsempo ng fresh na dashboard. Yung pinangpintura ko nito, vinyl paint, nabili ko rin online. Siya na rin pinapintura ko sa lahat ng plastic trims. Ito gray, tapos ito flat black. Ito pinturahan ko din, vinyl and plastic paint. Pati ito pinturado. Yan, maayos naman siya, hindi siya nagbabakbak. Ayan. Ito rin hindi nagbabakbak, kumbaga pang vinyl talaga siya. Speakers 6x9 MB quart, and then itong isa sa gitna. Bali nakukulangan ako sa tunog ng 6x9, kaya ito speaker cover nakuha ko lang to sa Katayan ng Auto. Sabi ko mukhang old school, kaya ginamit ko na rin. Pero ano lang yan, cover lang yan. Ang ginawa ko, nalagyan ko ng velcro para kumapit. May speaker pa sa loob yan na yun. So bali 4 siya, kaya medyo malakas din siya tumunog. Bali ayan yung speakers, 6x9. Tapos ito yung isa, Pioneer yata tong, tapos 6x9 ulit MB quad. Tapos yung wiring nya, winartak ko para medyo malinis ang itsura, hindi sabog-sabog. Dito naman sa foot pedal, sinalpakan ko ng Lonza steel foot pedals. Binigay ito sa akin ni Utol. Nabili niya to sa Mac Performance, located in Olongapo City, kay tropang Mactan. Tapos evaporator, bago din yung laminated evaporator na generic lang naman. I think nabili ko to na 2,000 pesos. Bali 4 yung butas niya, hiwa-hiwalay. Kasya naman siya, tsaka okay naman yung lamig. Balik tayo dito sa instrument cluster. Di ba sabi nila pag nag upgrade ka ng engine na 4G63,
sinalpak mo rito sa box type, hindi mo mapapagana yung RPM unless nasalpakan mo siya ng taco interface. Hindi ako makakita ng taco interface, kaya ako na lang ang gumawa ng sarili ko para mapagana ko yung RPM. Kaso right at the moment naglolo ko yung RPM ko, pero gumagana siya. Hindi ko pa nasilip kung bakit intermittent yung paggana niya. So bali yung RPM is meron siyang pre-start mode yan. Tapos meron siyang shift light. So pag i-start mo yung makina, gaganyan siya. Tapos supposedly gagana na siya. Ang timplahan naman ng shift light is this one. Isi-set mo from 2,000 RPM to 8,000 RPM. So kung saan nakatapat yan, doon iilaw yung shift light pag na-reach mo na yung RPM na yun. Tapos ito, ilo-long press mo lang to para ma-set siya kung ilang cylinder na makina yung ginagamit mo, kasi hindi lang naman siya pang 4 cylinder eh. Pakita ko sa inyo. So start. So buhay na siya, 'di ba? Tapos ilo-long press ko to. Ayun. So right now naka 4 cylinder siya. Tapos pindot isa, 5 cylinder, 6 cylinder, 7 cylinder, 8 cylinder. Tapos pindot ulit, 1 cylinder, 2, 3, 4. Tapos pabayaan mo lang para ma-set siya. Yun na. Set na siya sa 4 cylinder. Namili ako ng external tachometer. Kinuha ko yung laman loob, in-incorporate ko dito sa loob ng instrument cluster ng box type. Tapos I did the wiring, kinonect ko sa makina. Ayun, gumana naman. Ito yung video, panoorin nyo na lang kung paano ko ginawa. Pwede kong hindi pahirapan yung sarili ko by just putting the external tachometer here, tapos wiring na lang. Pero medyo ayaw ko nung ganun eh. Kasi pag nilagay ko yun, as I've said sa mga previous vlogs ko, medyo riser ang dating. Wala naman akong against sa mga risers dyan, pero ayaw ko lang ng ganun. Gusto ko original looking pa rin. Kaya I'm so glad na gumana yung experiment ko. Yeah, may ganun pa, di ba? Okay, so konting patalastas muna. Mag-shoutout muna tayo ng ating mga followers and subscribers. Unang-una kay Henry Javier E7B, shoutout. Ron Aquino 934, shoutout sa'yo. John Victorino K4S, shoutout din sa'yo. Jeff Guevara K5Q, shoutout sir, salamat. Sir Liang Ko TV 819, shoutout sa'yo. Joe Delemos 4519, shoutout. Melvin Ordonez 8714, shoutout sa'yo. Short Ride, thank you very much, shoutout sa'yo. Taytay J 6587, shoutout sa'yo sir. Rain Zapanta 2106, shoutout sa'yo. Hernan J San Diego, shoutout sa'yo sir. TJ 2016, shoutout sa'yo sir. Gonzo Kicks Nwips, ang hirap mong basahin pero shoutout pa rin sa'yo. So maraming salamat sa mga nagpapa-shoutout, at kung gusto mong magpa-shoutout mga susunod kong vlogs, alam nyo na ang gagawin nyo. Alright? So yan ang laman ng aking kotse sa interior. Lipat naman tayo sa trunk. So bali ito na yung trunk. Unang-una nakikita nyo is yung space saver na spare tire. Pwede ko naman lagyan ng regular size na gulong yan, pero mas minabuti ko na lang na space saver. From the word itself, space saver, kaya nagkaroon pa ako ng space para lagayan itong tool bag ko. So mapayat lang siya. Gugustuhin ko na yan. Tapos kung napapansin nyo, andito yung battery ko sa likod. Ginamit pa rin namin yung original battery tray. Minodify lang namin konti kasi may kanto yan sa gilid, di ba? May pa ganon. Tinapyas lang namin yun, ginawa namin diretso. Tapos para magkasya dito. Bali ito yung pictures niya kung paano namin ginawa. Tapos nagpagapang na lang ng wire papunta sa harap, sa starter tsaka sa alternator. Tapos tool bag, Shopee rin yan. Nalimutan ko na magkano, 200 pesos yata.
Very useful naman. Ayoko kasi nung toolbox. Mahirap hanapan ng pwesto kasi pag pinatong mo lang dito sa trunk tapos maandar ka, baka pwede siya mag-slide. Ito hindi nag-i-slide. Tapos ito, yan. Mayroon pa rin ako nito. Jack retainer. Tapos mechanical jack pa rin. Ito naman sa may battery, yung battery terminal sa Lazada ko rin yata binili. Ito, tignan nyo na lang. Nalimutan ko na yung price. Pero isang pares yung binili ko. Itong mga tornilyo niya, tsaka itong mga auxiliaries niya, pina-synchromate ko. Pinakiusap ko kay Nelson Gaa. Pinadala niya sa Marikina. Ang labanan pala doon is per kilo. So, marami yan. Nagpa-synchromate ako 2 kilos almost yata. At ito, naka-synchromate yan. Pati yan. So yan lang ang laman ng trunk ko. Ito nga pala, butas yan. Nag-fabricate lang si Hernan ng takip. Kasi yan nakalocate yung fuel pump. Kasi naka-in-tank fuel pump na ako. Ito naman para sa fuel float, fuel level, tsaka fuel sending unit. Tapos dito naman plate light, original pa rin, pero pinalitan ko lang ng laman. Pinalitan ko ng LED para kulay puti yung bato ng ilaw. So yun na yung trunk. Dito naman tayo sa exterior. So ang una kong babanggitin sa exterior is yung paint. Bali si Ambo ang nagmasilya niyan. Hindi kasi ako marunong magmasilya. Tinulungan ko lang siya sa pagliliha. Ako nagpintura, tsaka nagbuff. Okay naman, satisfied naman ako sa kinalabasan. Ang ginamit ko is from wash primer to synchromate, rust proofing to primer, and then body color, puro Ansal. Yung clear ko is Hipic Clear. Satisfied naman ako sa kintab niya. Wala pang wax yan ever since hindi ko pa siya nawawax. So headlights, original Stanley. Tapos grill, hindi ko alam kung pang GT pa talaga to or what, pero original yan. Tapos grill clips, isa lang ang meron ako, pero nagpa-fabricate ako kay Hernan ng another one. Kaya ayun, kompleto na siya and kamukhang-kamukha naman. Actually hindi ko nga masabi kung alin yung original dyan o alin yung fabricated. Tapos clear with amber signal light, clear park light, amber signal light, original Stanley. Tapos itong side mirror ko, ano lang yan, regalo lang sa akin yan. Bali ito yung itsura niya. Bulok-bulok dati yan, pero at least andun pa yung spring niya, tsaka yung mechanism niya sa ilalim, kaya napakinabangan ko kahit pa paano na restore ko. Kabilaan yan. Hindi ko lang alam kung original ba to. Kayo guys, ano sa tingin nyo? Itong window rain visor, nakuha ko na to nung binili ko tong auto. Kumbaga andyan na siya, kaya hindi ko alam kung original yan, pero ayan, pang Lancer naman siya talaga. Windshield wiper, sa Shopee ko rin nabili, pang ano siya, L300 FB. Yan. Yung wiper kasi natin, yung original wiper kasi nito, ganito, tapos may pin. Doon mo ilulusot yung wiper arm, yung wiper blade. Mahirap na humanap ng ganun, kaya ito na lang ang ginawa ko. Kasya naman siya. Pang L300 FD. Solex locks, original, pero dati na siyang nakasalpak sa auto nung nabili ko. Ang problema ay isang piraso na lang yung susi niya. Kaya hopefully hindi ko ma-misplace yung isang pirasong yun. Dahil pag nawala, sayang, papalitan ko to. Salamin, medyo may mga gas-gas pero M224 siya.
Yan. Yun. M224. Meaning, original blue glass. Bali, lahat ng windows, blue glass. Ito na lang ang hindi. Windshield, tsaka yung rear. Ito, hindi pa blue glass. Pero ito, nakompleto ko na. Rear quarter panel, rear window, tsaka front window. Puro M224 yan. Ito namang rear spoiler ko, original rubber, pero hindi ko alam kung para sa ang kotse. Nakita ko lang yan nung binili ko yung blue na box type. May kasama na siyang ganyan. Kaya kinabit ko na lang. Okay naman siya. Yan, rubber yan. Karoon ako nung ducktail na pang GT talaga, kaso bitak-bitak. Mas gugustuhin ko na lang yan. Ito pa nga pala, yung isa. Hindi ko alam kung anong tawag dyan eh. Door catcher ba yan? Or door striker? Nakatsempo ako ng original na brand new, old stock. Kay Jeff Sheila Lomboy. Nabili ko lang ng 350 pesos. Kaso, isang piraso lang. The rest, inano ko na lang. Ni-refurbish ko na lang. Sama rin sa mga napa-synchromate ko. Lahat ng door catcher ba yan? Sa Mugs and Tires, 15 by 7.5 BBS. Naregalo sa akin ni Utol. Nabili niya sa LNS Rims kay Mr. Santa Ana. Bale, ito ang kanyang Facebook page. Hindi ko lang alam kung magkano niya nabili. Pero maraming wapak na rims dyan sa LNS Rims. Bale, itong turbulence, hindi na siya turbulence. Meron ako nakasalpak dating turbulence. Ayan, may marka pa nga. Oh. Nabasag kasi. So, ang ginawa ko, kumuha akong isang clear na ganyan. Tapos pininturahan ko na lang na red na see-through. Bale, ito, yung pinangpintura ko doon. Honda red. Basta ganito yung itsura niya. Yung translucent. So, 150 pesos. JAF, Japan Automobile Federation. Dati didikit. Pero nilagyan ko na lang ng bracket para kumapit siya dito sa grill. Hindi ko mapakita yung ginawa kong bracket eh. Para ganyan na lang siya. Nakakabit sa grill. Muffler. Grady muffler. Chamber muffler. Stainless. Regalo din ni Utol. Hindi ko alam kung magkano, pero gusto ko yung tunog niya, basic na hindi maingay. Yung nga lang, pag bumabiyahe sa highway, sa expressway, medyo siya, drony, maugong. Kaya tiis ganda na lang. Yung side claddings, yan, side moldings kung tawagin. Yan na yung dati niyang side moldings. Ang ginawa ko na lang dito is ni-refresh ko yung letters. Gumawa ko ng stencil. Tapos kinulay ko na lang dito sa body. Kasi faded na yung kulay nito dati. Kaya ni-refresh ko lang. Mukhang okay naman. At least kahit pa paano, nag-improve yung itsura niya. Diba? Dito naman sa baba, stone guard. I think it's original. Dahil meron siyang end tabs. Yan, kompleto yung end tabs niya, and gawa siya sa stainless na manipis. Hindi ako nagbutas dyan para i-secure yan. Gumamit na ako ng double side tape, and then binalutan ko ng pandikit. Ginamit ako na lang ng sealant all around para mas secure. Basta nakuha ko yan sa isang kinatay na box type, yung pinasabog sa SBMA. Pati itong blue glass, most of them nakuha ko doon sa pinasabog na box type sa SBMA. Pinag-practice ng mga military, US military personnel. Dito rin nga pala sa windows, lahat ng window channel ko ay bago. Ito, nakikita nyo, puro bago yan. Saktong-sakto siya, kasyang-kasya siya. So, Shopee rin yan. So, lahat ng bintana, window channels,
Puro bago. Ito mga springs nitong door openers. Puro bago yan. Thank you Sir Greg Cañeda. Sa Mindanao pa galing yan. Binigyan niya ako isang set. Kaya na-refresh ko yung springs niyan. Kaya matigas yan. So 4 yan paikot. Bago lahat. Isa yan sa mga unang nabubulok. Taillights, original pa rin. Walang basag. Original Stanley. Kabilaan. With groove. Yan ang original ng GT. May guhit dito. Yung pang SL walang guhit. Flat lang siya. So bali yan ang details ng exterior ng aking kotse. Punta na tayo sa exciting part. Doon sa engine. Okay, dito tayo sa engine. Unang-una, 4G63 double overhead cam, 16 valve 2.0. Kinonvert namin siya. Ang instruction ko kay Hernan, i-convert natin siya pero walang irreversible. Kumbaga anytime pwede kong salpakan pa rin ng original na engine niya. Just in case na magbago yung isip ko, gusto ko ibalik yung 4G32 na engine. So unang-una, yung engine mount niya, original pa rin ito. Gumawa na lang si Hernan ng adapter, which is this one, para ma-adapt yung engine block sa original na engine mount. Tapos headers 2.5 stainless 304, fabricated din ni Hernan. Bali 4.1, hindi siya equal length, kaya ang tunog niya is parang Subaru. All the way yan hanggang sa dulo, wala siyang resonator. So from headers diretso sa muffler, all the way 2.5 na pipe. Radiator, nabili ko rin sa Shopee. Evercool ang tatak. I think I bought this for 3,000 pesos. Ang ano siya, Mitsubishi Galant. I-adapt ko na lang yung pipings niya. Gaya nito, nagpa-fabricate ako nito kasi papunta rito. Dahil naandito na yung thermostat. Dahil originally, ang thermostat nitong makinang to ay nasa likod. Kaso, masyado nang gipit dyan. Kaya nirelocate ko na lang yung, ayun. Ito. Dyan dati yung thermostat housing, pero nagawa na lang ako ng flange tapos pipe, rerouting it papunta rito sa harap, yan sa gilid. Yun yung thermostat. Yung thermostat na yun, nabili ko lang generic sa Shopee. It works, gumagana naman. Steady sa kalahati yung temperature. Pag na-reach niya na yung optimum temperature, papalo na yung dalawang auxiliary fan, radiator fans pala. Bali dalawa yung radiator fans niya sa dalawa. Yan. Tapos water pump, nakahanap ako ng side exit kasi yung water pump nito, yung exit ng tubig papunta sa likod. Kaya ito, side exit papunta, pag ganun na, diretso sa ilalim ng radiator. Ang naging problema lang namin, itong cam angle sensor. Okay siya dyan, yung nga lang, pag nasira yan, there's no way of removing it kung hindi mo tatanggalin yung buong cylinder head. So naisip ni Hernan, butasan itong firewall, gumawa na lang ng takip. So pag kailangan baklasin to, tatanggalin lang tong takip na to, mahuhugot mo na to. Hindi na kailangan tanggalin yung buong cylinder head. Sa fuel rail naman, pinagbaligtad ko. Dati andito yung fuel regulator, andito yung return. So ang ginawa ko, andito yung feed galing sa tangke sa fuel pump. Tapos dito na yung fuel regulator. So pinalitan ko na rin yung fuel regulator ko nito. Nabili ko rin ito sa Shopee, 300 or 600 pesos, di ko na matandaan. Tapos itong rubber na to,
ni-utilize ko pa rin yung original niya. Ang ginamit ko na lang, pinutol ko dito para magkasya rito, tapos papunta rito. Tapos Shopee na naman na air filter. Bali, nabili kong air cleaner, kailangan ng adapter, so nakabili ako nito. Tama-tama siya dito sa MAF sensor ng Mitsubishi MAF sensor 609 adapter. Sa Lazada ko yata nabili para kumasya yung air cleaner ng Apex i. Adjustable cam gears nabili ko sa Amazon sa US. Ano lang naman siya, generic yung tatak, pero ano lang yan, pwedeng i-adjust, pero hindi ako naglalakas loob na i-adjust dahil hindi ko pa alam kung paano, kaya naka zero lang yan. Tapos clear na cam gear cover. Ang tatak is G+. Nabili ko rin sa eBay ko naman nabili ko. For ano lang yan, aesthetic purposes. Hindi lang pala para sa aesthetics, para na rin tuwing titignan mo siya, makikita mo yung condition ng timing belt. Hindi na kailangan magbaklas. Windshield washer tsaka coolant reservoir, brand new ko rin yan nabili kay Mr. Trinidad, Daniel Kebs Trinidad. I think nabili ko to ng 1,500. Windshield washer, nasira na yung dating motor, so pinalitan ko na rin ng bago. Shopee rin ako nakabili. Ito nga palang hood stand, wala siyang lagayan dito dati, kaya bumili ako. Nahirapan ako humanap. Nakahanap ako sa Lazada yata, pang Pajero, hood stay clip ang tawag. So bago din yan. Tapos strut bar, stainless steel rod na fabricated din ni Hernan. Adjustable. Yan. Tapos camber plates. Itong camber plates na to, kasyang kasya. I mean, nag-drill lang kami ng konti sa isa sa mga butas nito para kumasya siya. As in, konting-konti lang, kaya kumasya na siya. Nabili ko yan sa Amazon. I believe pang BMW to, I'm not really sure. Sa harap, adjustable coil sleeves. Hindi ko na mapakita masyado eh. Yan, kinonvert namin yan ni Hernan. Tapos yung laman ng shock is I think 1.5 or 2 inches shorter than stock. Thermal wrap sa headers para mabawas init konti. Ako na rin nagbalot niyan, yung nga lang nagkapantal-pantal ako dahil sabi nila dapat pala binabasa habang binabalot para hindi nagliliparan yung fibers niya, which is di ko ginawa. Ayun, tumusok-tusok sa balat ko. So makati yan guys, pag gagamit kayo niyan, I suggest mag gloves kayo, basahin nyo, and then mag suit kayo ng face mask. Dito sa hood, maraming butas yan. Nilagyan ko na lang ng mga rubber covers. Yan, gaya nyan. So, inipon ko lang yung mga rubber covers na yan pag nagpupunta ako sa Katayan. Kaya kinukuha ko yung mga ganyan. Just in case pwede magamit sa kung saan, di ba? So gaya niyan, nagamit ko siya. Bali yung pag-convert namin ng makina nito, nabanggit ko nga kanina na sabi ko kay Hernan, kailangan reversible, pwedeng ibalik yung original engine. Tsaka compromise sa space na kailangan hindi masyadong dikit dito, kailangan din may ample space dito sa harap para sa radiator fans. So yan ang pinaka-ideal na layout na nagawa namin. Unfortunately, yung transmission na ginamit ko is hydraulic type na sabi nila galing sa Star yun. Medyo mahaba siya, kaya pagdating dito sa loob medyo atrasado siya. Kung napansin nyo, atrasado siya. Dapat to na andito. So ang ginawa namin sa transmission tunnel, nagtabas kami ng konti para to accommodate the transmission. Pero transmission beam sa ilalim original pa rin. Nagbawas lang kami sa propeller shaft ng konti. Nagbawas lang kami ng konti doon
para kumasya. Bali, na-tsempuhan ko siya sa isang junk shop sa Olongapo. Yung Sirius engine, nakakabit yung transmission na to. May kasamang differential. And yung differential ko, yung differential na nakasama is 10 volter na LSD. Tapos mas malaki yung rotor niya, rotor disc. Tapos mas mataba yung axle niya. Kaya yun ang ginamit ko dito sa kotse. And one more thing about this engine, dalawang engine to in one. Nabanggit ko nga kanina na nakakuha ko ng Sirius engine na shock. Yung nakuha kong shock na yon, doon nakakabit yung transmission tsaka yung differential. Gusto kong gamitin yung buong drivetrain na yon. Kaya kaso shock siya, tapos kulang-kulang yung parts niya. Meron akong makina na 4G63 na kompleto na dock. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung shock na cylinder head, kinuha ko yung cylinder head ng dock, nilagay ko sa ibabaw. Kumbaga ito, pinag-isa ko, ito yung ginamit ko sa supposedly shock na block. Kumbaga itong DOHC, kinuha ko yung cylinder head niya, nilagay ko sa block kung saan galing yung cylinder head ng shock. Ewan ko kung nagigets nyo, pero kasi mas kumpleto to eh. Kaya ito na lang yung ginamit ko para magamit ko yung transmission tsaka LSD, which is nag-work naman. Kaya I'm very glad na napagana ni Hernan, nakuha sa tiyaga. Kaya ito na siya ngayon. Headlights, HID, ewan ko kung anong tatak nito, AC Tech HID, bluish yung kulay niya. Dito naman sa engine bay, nag-fabricate ako ng sheet metal para lang matakpan kasi may mga wires dyan, para naman medyo maganda-ganda yung para naman hindi masyadong pangit tignan. Ganun din sa kabila. Ayan, makatakip yung mga wires. Tapos maybe you're wondering nasaan yung linya ng aircon. Ayun yung compressor, pinalabas ko yung linya papunta dito sa harap, papunta sa condenser, and then dito siya sa loob ng fender. Nakapasok yan dyan, sabay pasok doon sa loob para kahit papano nakatago siya. Usually kasi dito nakapasok yung tubo ng aircon. Pinatago ko na lang para medyo malinis konti. Nakikita nyo may nawawala dito na aparato. Pinatanggal ko na rin yung power steering pump. Wala na siyang power steering pump, manual steering na lang siya. Yung nga lang medyo mabigat, kaya nagbabalak akong ipa-convert to ng EPS, electronic power steering. Kaso medyo pricey pa, kaya pinag-iipunan pa. Itong radiator cap na merong temperature gauge, Shopee rin yan. Very useful kasi nga hindi ka lang magre-rely doon sa temperature gauge mo sa gauge cluster. Pwede mo ring masilip dito, which is malapit-lapit naman sa katotohanan to, kasi pag pumapatak na siya ng 85 or something, papalo na yung radiator fan. Kaya reliable yan. Itong plate ng wiper motor, fabricated lang ni Hernan yan, tapos pinasynchromate ko. Wala na kasi ako mahanap na matino-tinong original yan, kaya pinagaya ko na lang kay Hernan. Yan, pukpok lang yan, pero plakado. Since hydraulic tap nga pala yung ginamit kong transmission dito, kailangan namin maglagay ng master cylinder para sa clutch. So bali yan ang nilagay ko. I believe pang ano yata to, pang Toyota. Yan lang available na meron ako noon, kaya yan na lang yung ginabit ko. So nag-convert din kami ng foot pedal para sa clutch. Sabi nga ni Tito Gary B, ang ganda daw ng clutch ko, malambot. Kaya wala ng matigas na clutch pedal at hindi na nangangamba na baka malagutan ng clutch cable. Etong valve cover, pinturahan ko lang ng red, and then hindi ko minask yung mga letters na yan, kundi
niliha ko. Pagka pintura lahat, lilihain ko lang yung mga ibabaw ng mga letters para lumabas yung brushed aluminum effect. Itong throttle cable, yun yung may kulay pula, papunta rito sa throttle body. Pang motor yan. Hindi ko lang alam kung anong motor eh. Pero nabili ko lang yan 120 pesos. Kaya napakalambot nung throttle pedal ko. Yung condenser ko is hindi makita eh. Laminated condenser, size 23. Tapos merong dalawang auxiliary fans. Sana nasayahan kayo sa video ito. I tried my best para bigyan kayo ng detalyadong description or detalyadong tour nitong aking project car. Okay? So again, sa mga purist dyan, quiet na lang kayo. Alright? So binuo ko tong backstep ko according sa aking preference and according na rin sa aking budget. Alright? So thank you very much for watching everyone.